Sa mainit na balita, hindi pinalampas ni Atty. Panelio si Trillanes at naglabas na ng payag patungkol dito. Ayon sa kanya, mahirap nga raw makahanap ng panukalang batas sa Senado upang bawiin ang prangkisa ng SMNI. Ang Senado raw ay nagpapakalap umano ng mga mali at peking impormasyon ng SMNI ngunit tila walang katotohanan ng mga ito at sa halip ay taliwas ito dahil ayon nga sa mga netizens, isang SMNI sa nagsisiwalat ng katotohanan lalo na't kaya nilang ilabas ang mga baho at katiwalian ng mga pulpolitiko sa bansa. Ayon pa sa Senado, meron naman isang anchor ang SMNI na nagbalita ng maling impormasyon kung saan sinabi umano nito ang napakalaking expenses ni Romualdez ngunit hindi nga raw ito sapat para tanggalin ng prangkisa ang SMNI. Dagdag pa ni Atty. Panelio, kung may problema umano sila sa isang anchor ay dapat itong nga lang raw ang kasuhan nila at hindi tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagsimula yan doon sa komentaryo kay Speaker Martin. Kaya napag-initan. Pero sabi nga ho natin doon, kung ang problema mo yung angkol, ang idemanda mo yung angkol. Huwag mong idemanda, huwag mong isama ang SMNI, ang network. Kasi pag ginawa mo yan, you're treading on dangerous ground. Pumapasok ka sa isang sitwasyon na maaaring lumalabag ka na sa saligang batas. At lumabag na nga ang nangyari. Sapagkat ang liwanag naman ng sinasabi ng ating saligang batas na merong kalayaan ang tao na magpahayag ng kanilang mga damdamin. Meron ngang karapatan na magpahayag ng kanyang protesta. Yung kanyang pagkadisgusto, diskontento sa pamamalakad ng gobyerno. Meron pa siyang karapatang magpulong sa kalye at ihayag nila ang kanilang mga damdamin laban sa gobyerno. Yan ay protektado. At ang SMNI bilang isang network, ang kanyang tungkulin magbahagi ng mga balita, distribute, sapagkat ang taong bayan ay meron ng karapatan na malaman kung anong nangyayari sa bayan. At ang SMNI ay isa sa mga instrumento upang makarating sa taong bayan ang mga pangyayari. At kung ang network naman gaya ng kanilang paratang na ang isa o dalawang anchor dyan ay nagbigay ng hindi totoong balita, ay ang mananagot yung mga anchors, yung SMNI. Sapagat alam nyo, pag may programa ka sa radyo, wala namang kinalaman yung management. Ang management, palagi sabihin na dapat susunod kayo sa batas. Pero pag actual na yung live coverage, paano mo monitor yun? Paano mo bubusal-sal ng bibig doon na, yung sinasabi mo, nasabi na. Madali sabi. Kaya nga mayroong disclaimer na yung mga payag ng mga komentarista dyan, yung mga programa, hindi yun ang stand o posisyon ng network. Kaya nga tayo may mga batas sa libelo sa mga paninirang puri. Yan ang dapat ginagawa nila. Pero nga dahil nga ang punot dulo niyan ay ang ambisyon ng isang politiko na maging Pangulo sa 2028. Kaya nga nagkaroon na kaya yan ang dahilan kung bakit tayo may mga chat-chat. Yung charter chain, mga proposed amendments. Yan ang sinimulan yan kung iti-trace mo talaga ang ugat niyan, yung politikong yan, alam nyo na kung sino tinutukoy natin. Talagang
ang ambisyon niya maging presidente. Pinsan siya ng presidente, mayaman, yung pangalan, ay hindi nga lang siya kilala. Yan ang problema. Ang kilala yung tatay niya. Kaya ang ginawa niya, bilang pinsan ng presidente, madali siyang naging speaker. Hindi po ba? Ang problema, naniwala yata siya sa intriga. Napapalitan siya ni dating presidente at dating speaker Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya tinanggal niya. Tinanggal niya as senior deputy speaker. Pagkatapos tinanggal niya na as deputy speaker. Bali ba, ito nga si GMA, Gloria Arroyo, chair emeritus. Chair emeritus. Biro nyo, inilagay nila yan dyan dahil bilang pagbibigay dangal sa kanyang katauhan, sa kanyang partido, sa lakas. Tinanggal lang walang kabog-abog. Kasi ang target ho talaga, ito ang target talaga si Inday Sara. Kasi si Inday Sara ang magiging mahigpit niyang kalaban sa Panguluan. Kaya dapat, ang gigibayin mo si Inday. Pero bago mo siya magiba, kailangan yung mga malalakas na sumusuporta sa kanya, yung people behind, the forces that will support her, kailangan sisirain mo muna. Sisirain mo muna. No? Si GMA, isa sa pinaka masugid na taga-suporta ni Inday Sara. Kaya yun muna sinira niya. Giniba niya muna yun. Nag-react naman yung Inday. Siyempre, mag-react siya. Kaya nabigyan tuloy siya ng moniker o tatak. Tatak na TAMB, BA, LOS, LOS. Yun ang binigay sa kanya pangalan. Kaya tawag sa kanya maraming tawag sa kanya Tambi. Ni Speaker Tambi. Yan ako nag-start dyan. Kaya itong lahat, pati sila Pastor Kibuloy, dating Presidente Duterte, talagang nakalinya na sirain yan kasi sila nga ang malalakas na puwersa. Sila ang mga haligi, kumbaga, kung sa isang bahay. Kaya kita nyo, sunod-sunod. Ito na mga kongresista, para mga may tali sa ilong nga, sinusunod nila yung kanilang bossing doon. Kasi siya may hawak ng budget, siya may hawak ng pera. Kahit ayaw nila, pikit mata, tahimik na lang sila. Yan naman ang problema. Pati na yung mga matatapang dyan, wala. Parang nawala na yung tapang nila lahat. Nawala yung mga buntot. Doon lang sa kalang batas sa revocation, pero mo 188. 188, ang pumirma na tanggalin ang prangkisa. Siyempre, merong kumontra. Meron nag-abstain. Pero yung abstention, hindi ako believe sa abstention. Pag nag-abstain ka, wala kang paninindigan. Ang kumontra, ito si GMA, si Congressman Pulong Duterte. Yun ang mga hindi nagbabago ang kanilang mga paninindigan. Ang mali. Kahit na magkakasama tayo, kung lumalabag ka na sa batas, sa propriedad, sa etika, ay talagang hindi ka dapat nasundin. Dapat talaga humiwalay. Pero sabi nga ho natin yan namang Senado, kahit na konti sila, may kanya-kanyang republika din yung mga yan. Hindi mo basta mapapasunod yan. May sarili-sarili din sila. Of course, may politika palagi yan. Pero ordinarily, hindi sila sumasama sa agos.
Kaya hindi pa nakakasiguro kung yung panukalang batas na nagtatanggal ng prangkisa ay makakalusot sa Senado. Kaya sabi nga nung dalawang senador, kami pag-aaralan namin mabuti yan. Talagang kawawa ito si Pastor. Pero ito si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman politiko tao. Mabait na tao, matulungin sa tao, maraming proyekto. 34 years ago, ordinary lang siyang preacher. Nagtayo siya ng kanyang sekta. Lumaki ng lumaki. Yumaman ang kanilang kaharian, the kingdom of Jesus Christ. Pero, alam niyo, kung hindi ito matino, hindi makakakuha ito ng mga taga-sunod. Yun ang mga nagre-reklamo puro mga may mga ginawang kasalanan. Parang buwelta nila yun. Ayun, nagpabayad sila para magsinungaling. Ano si Onti, paniwalang-paniwala naman. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maging relevant. Naku, sinakyan. Nasobra naman. Unang-una, pag-iimbisiga siya, wala namang kinalaman sa legislation. Yung pag-iimbestiga niya sapagkat yung inilatag niya mga resource persons nag-aakusa. Kung nag-aakusa, hindi dapat sa hukuman, bakit sa Kongreso? Kaya sabi nga ako natin, nabasa ko yung isang kolumnista na graduado rin sa UP, si Ian Macabenta. Sabi ko, basahin yun ni Senadora para maintindihan mo na talagang kasi baka ayaw niyang basahin yung mga artikulo ko na dinidiscuss ko, sinusuri ko yung talagang kawalan ng batayang legal, faktual ang kanyang ginagawang investigasyon at paninira lamang. Inuhusgahan niya na at tina-trial by publicity niya. Yun, basahin mo yung kay Ian Macabenta. Hindi naman ano yun. Hindi mo naman masasabing politiko yun. Hindi mo naman masasabing bias. At pinakita niya ko noon yung na wala talaga, sabi niya, wala siyang makitang kaday-dahilan na wasto, na tama para imbestigahan si Pastor. At pati na yung pag-aaresto, talagang labag. At nagpakita pa siya ng kaso sa Amerika kung saan ang Korte Suprema sinabi na yung Kongreso, Senado, House of Representatives, habang totoo na mayroong kapangyarihan na maglabas ng mga contempt orders at mag-imbestiga, dapat yung investigasyon in relation to legislation. At yung paggagawa ng parusa, hindi basta-basta ibinibigay yun. Yun kung talagang lantaran na pagsuway sa tamang order o lantarang pagsira sa institusyon ay hindi naman ulit. Wala. Ito puro salita ng Diyos ang pinapayag nito. At yung kanyang pagkontra sa mga teroristang CPP-NP, ibig sabihin, kakampi ng gobyerno. Pero ba itong mga nasa gobyerno ngayon, sinisigil siya, ginigipit siya, at gusto talagang hiyain at ipakulong ka.
Hindi po ba? Kitang-kita yung ebidensya. Kaya nasabi ko natin sana itong si Presidente Marcos Jr. Dahil ito namang, meron naman nun siyang influensya dyan sa mga kaalyado niya dyan sa Senado. Dapat talaga magsalita siya. Dahil presidente ho siya ng bansa. Pag presidente ka ng bansa, ikaw ang ama. At makikita mo kung merong ang isang sangay ay lumalabag, obligado ka talaga magsalita laban. Kaya pareho din ho yan ang mga senador na sinasabi natin, lalo na yung may mga background sa batas, mga abogado, na sila na dapat ang pumipigil dyan sa kasama nila sa Senado sa mga sinisira niya Senado. Nadadamay din sila lahat doon. Hindi po pwedeng mananahimik sa harap ng hayag at hubad na paglabag sa karapatan ng isang tao o ng isang grupo o ng isang institusyon. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Panelo. Napakaganda ng kanyang paliwanag, di ba? Karapatan ng bawat isa sa atin mga kaibigan. Kasi nga parang wala na no? Pag meron kang Senado kagad, hearing kagad, di ba? Tapos pagdating mo dun sa Senado, pagdating mo sa hearing, ipapahiya ka lang, no? Parang gano'n, no? Hello, Celeste Saito! Hello, Susan Aviles! Ayan, no? Happy Friday po! Ayan. Gumine, Celeste Saito, gumine, no? Sukushidake, no? Hanashite. Sukushidake Hanashite. Ayan. Ibig sabihin, konti lang alam ko. Sabi mo. Ayan. Marami talagang guys, no? Alam nyo na, itong si Tambaluslos kasi, di ba, ang nag-umpisa talaga lahat dyan ng problema na yan, guys. Si Tambaluslos Di ba? Doon nag-umpisa lahat sa kanya. Kumbaga parang yan parang naka-program na no? Parang gano'n. Daijobo, ayan, guminasay. Meron kasi tayong meron tayong subscriber na hindi marunong magtagalog, Nihonjin, Nihongo lang ang alam. Walang pasok, Susan. Ay pala ngayon, Friday, no? Wala na bang next week wala nang pasok, di ba? Meron pa pala yung iba, no, hanggang Monday. Hanggang Monday pa yata, Tuesday. Kasi Holy Week na pala next week, guys. Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, beke naman, magtuslok naman kayo, guys, yung mga bagong dating. Yung mga nagtatago dyan. Tuslok-tuslok naman tayo, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakishare po, guys, ha. Ayan. Kanashi Wakaranay, ayan. Dejobo deska. 387 likes. Dagdagan nyo naman, guys. Becky naman. Asa na ba sila? Friday kasi ngayon, no? Friday nights, no? Siguro may mga gimmick. Demo, Tanushka. Tanushi. Ayan. Oo. Smiling, Tanushi. 391 likes. Ayan, parami na ng parami. Nako, dagdagan nyo pa, guys, ha? Marami talagang problema yan. Kaya po na talagang lumaki po yung issue niyan, guys. Dahil kay Tambaluslos. Kasi ito naman kasi si Pinsan, hindi rin kasi niya makontrol Diba? Kung nakontrol sana niya dati pa yan, hindi naman sa lalaki yung problema natin kung nakontrol, kung talagang meron po siyang concern. Itong si Kuting, no? Kung talagang he acted as the president, no? Wala
hindi rin siya nagsasalita. Kumbaga, parang ang dating kasi guys, hinayaan lang din niya, no? Hinayaan lang din niya si Tambaloslos na kung anong ginagawa po ni Tambaloslos, hinahayaan lang din niya. Hindi niya kinokontrol eh. Hindi niya sinisita, hindi niya kahit nga yung di ba? Kahit nga yung nangyari sa kay GMA, di ba? Wala naman siya paki doon eh. Hindi rin naman siya nagsasalita doon. Parang ang dating kasi guys, takot po itong si Kuting kay Tambaloslos. Takot na nga siya kay Ahas, takot po siya kay Tambaloslos. So wala talaga siya nagawa. 'Di ba? Parang talaga siya, parang tied between torn between itong dalawang mga walang kwenta. Edwin Bernal, magandang gabi Foodie, magandang gabi sa iyo diyan. Ayan. Maraming salamat, Glory Hapman, Merlinda Cañete, ayan, si Rosemary Asiret, Celeste Saito, ayan, Victorino, Adeline, ay, maganda ka! Malapit na birthday mo ah! Si Karen, di ba ang birthday mo sa 28? Ayun, malapit na pala birthday mo ha. Advance happy birthday ha, Karen. Yan si Karen pala to eh. Mayong gabi po dinet, buhay pa di Iris. Oh, buhay pala si Trililing. Abi na kung wala na si Trililing, nabuhay pa to? Buhay pa pala. Happy Friday everyone. Ayan, week leader bangag. Oo, bangag kasi. Yan ang mahirap pag week leader. Kaya guys, sa susunod, huwag tayong pumili ng week leader, no? Huwag tayong pumili ng ng walang kwenta. Diretso na tayo, VP Sara na for president. Para hindi na tayo di ba? Para hindi na tayo mabudol. Tanoshikata, Celeste Saito, ayan. Ah, 26 pala, si Ate Karen, 26. Oo, malapit na pala birthday ni Ate Karen. 26 pala birthday niya. Yan, 424 likes. Sa mga hindi pa nag-likes dyan ha, beke naman yung mga bagong dating. Dagdag lang po sa channel guys ha. Tuslok po, wala pong bayad yan, libre din mag-subscribe. At libre din mag-share ng video, kaya ano pang hinintay nyo? Tuslokin nyo na guys! Yan, Adel Bautista, kaya si Tambaloslos umabuso. Oo, umabuso. Celeste Haito, Onisa Nandemonay. Ayan. May Manzano, si Mayor Baste, nagdeklara na ng war on drugs sa Davao. Ayan war on drugs na sa Davao. Tessie Strauss, kasama po ako sa mga nabudol sir. Oo, no? Lahat na tayo nabudol. Ayan, nag-declare na ng war on drugs si Mayor Baste, mga kaibigan ng Davao. Nako. Dapat talaga gayon. Dapat talaga ganun. Di ba? Kasi delikado kasi yan guys eh. Delikado kasi yung natin, di ba? Kaya kailangan po guys, mag-declare talaga. Kailangan malaman po ng mga tao kung ano ba talagang mo. Di ba? Kung ano ba talagang gusto mo sa society. Hindi naman, parang nawala na kasi yung parang wala namang pakialam na kasi si Kuting eh. Di ba? Katulad ngayon, ano nangyari kay Kuting? Virginia Gregorio, maraming salamat. Tessie Strauss, kasama po ako sa mga nabudol sir. Ayan. Adeline Maganaka, Team Karin, ayan. Si Tagalban, 45 likes. Advocacy ng pamilya Duterte. Yes, yan talaga ang tatak Duterte guys, no, yung war on drugs. Kasi ang gusto nila guys, peace and order eh. Yun talagang tinutukan ni Duterte, peace and order. Kaya nung panahon ni Duterte guys, tiklop talaga silang lahat. Edgardo Tablo, ayan, nagpindot na, maraming salamat. Tagarog, Ambare, Wakaranay, Yoshiko, Muskashi, oo. Muskashi no? Celeste Saito, oo. Mahirap talaga ang Tagalog.
Benkyos Sinasay, Celeste. Yan, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. May oras pa po tayo, guys. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan, pwede pa kayo magtuslok-tuslok at mag-subscribe sa ating channel. Ayan. Clara Ibarra, good evening, Sir Foodinet. Likes done. Victorino, sinumbagay daw si Bangag sa palasyo. May bukol daw si Ma'am Shi. Oo. Nahulog sa hagdanan. Celeste Saito, Onisan, Watashiwa, Warine, Onisan. Ayan. Abila, good evening, Foodie at sa lahat. Vertical Ball, 440 likes. Ayan, 440 likes na guys, oh. Dagdagan nyo pa mga kaibigan. Muska si Janayo, Celeste Saito. Nihongo, muskashi ne. O si Palak, wayong gabi Foodinet, humana. Ayan, Adilan Maganaka, Team Karen Sariti. Ayan. Maraming salamat sa mga nagtuslok-tuslok dyan. Four, 5 likes, Vertical by Elizabeth Bagsikan. Yan ang gusto ko sa mga Duterte, may tapang para sa katiwalaan. Iboboto ko yan kahit anong posisyon sa gobyerno. Yan ang tatak ng yan ang tatak Duterte. Lahat naman tayo nakinabang talaga kay sa tatak Duterte. Celso Facundo, na-late ako, kakabukas ko lang CP. Okay lang po yan, Celso Facundo. Celeste Saito, Google's Bakare. Ayan, Dominador Milamina, hindi na mahintay ang drug war. Tayo nga tao nagbantay sa paligid natin. Kailangan kasi i-declare talaga yan. Kasi pag hindi dineclare yan, wala eh. Matitigas ang ulo ng mga yan eh. Pag hindi mo talaga in-address yan, hindi talaga mawawala yan. Katulad ng ginawa ni Duterte, talagang dineclare niya, di ba? War on drugs. So natakot silang lahat, nawala sila. O samantalang nawala ang war, ang drugs sa Pilipinas, kasi nga dineclare talaga niya mismo. Si Pangulong Duterte po ang nagsabi, huwag niyong gawin yan, huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. O, di ba? Sinabi niya yun. Pero anong ginawa po nitong kuting na to? Wala siyang declaration eh. Kaya ang yung mga drug lord, tuloy-tuloy pa rin sila. Nung nawala si Duterte, naglabasan sila. Sana nabalian ng spine si Mrs. Bangag. Vic Avila, ayan. Proud of Awenyo, ayan. Mabuhay ka kapatid at Foodinet, Adilan Maganaka. Sila si Saito, Kondo was Tekerwa Karanay. Yoroshiku ne, ayan, Yoroshiku ne shimasu. Merna Cruz, nawa yung nagbebenta dito kaya gusto namin si Tatay Digong. Kaya nga kasi si Tatay Digong guys, meron talaga siyang declaration. Talagang yun talaga ang prioridad niya. Peace and order. Kaya lahat ng mga masasamang elemento doon nawala. Di ba? Laglag bala nawala. O, si Lex Don, maraming salamat ha. Ayan. Mirna Cruz, ayan. Elizabeth Bagsikan, dapat Duterte na lang ang naging president natin from Inday to Pulong hanggang Baste. Oo, pwede po yan. Elizabeth Bagsikan, basta Duterte. Basta Duterte guys, ang iboboto natin, okay ako dyan. Huwag na po tayo maghanap ng iba. Ang hirap eh. Di ba? Yung iba nasa party, nako, party. Celeste Saito, ayan. Party ba si Next Don? Celso Facundo, Sir Foodie, dapat araw-arawin mo post ng mga nag-yes revoking ng franchise ng... Oo, araw-arawin po natin yan, Celso Facundo. Ipopost po natin yan. Hashim Abdullah, pa-shoutout po from Malaysia. Duterte pa rin kami. Celeste Saito, Haitano Kana.